Oo, sige, Oo. sige. Yung pong ang background lang niya para doon sa mga hindi nakakabatid, nagreklamo po yung mga leader at mga magulang ng mga natibo, ng mga talaingod, no? Yun ang pangalan ho ng mga Highlanders na ginanyak. Sabi ginanyak, pero actually lumabas kidnapping na ho yan at saka mga minors, ano ho. So sinampahan po ng kaso yan. Ang nagdala sa kanila pababa ay itong magiting na kinatawan ng party list ng Alliance of Communist Teachers, Alliance of Concerned Teachers, no? Na si Franz Castro. At kasama po niya na umakyat sa bundok at nahuli ng mga leader ng Talaingod si former congressman sa Turo Campo ng Bayan Muna Party List. So dalawa po sila kasi silang na-timingan eh. Nauna dyan, matagal nang nagre-recruit yan. Yung babaeng naging party list congressman din ng Kabataan. Anong pangalan noon? Anyways. So sila yung congressman din. Yung hindi masyadong mahilig sa deodorant, yung babae na congresswoman. Iba yung iniisip ko. Pero hindi po tayo nagsabi niya na korte po nagsabi na sila ay binabaan na ng matagal-tagal po yung hearing, pero umabot na ho sa punto na napatunayan ng Regional Trial Court sa Tagum City na ang dalawa ay guilty beyond reasonable doubt, no? Guilty na. No, sa tinatawag sa Ingles na kidnapping, o kung ita-translate po natin sa Tagalog sapilitang pagkuha, no? Pagtangay. Doon sa 18 Talaingod natives of Davao del Norte. Ito po, Sir Jay, ay developing story pa lang. Breaking news pa lang ito, ha? So, ipinapaliwanag natin kasi baka yung mga facts hindi pa masyado. Kasi parang ito po ay hindi ata kidnapping. Parang, ewan ko, may balita dito sa ating sa SMN, Republic Act 7610 or parang child abuse. Kasama sa child abuse, gawa ng minor de edad nga eh. So, kidnapping and child abuse yan eh. So, dalawa yan. Kaya, kanina, nag-uusap kami nito ni Dean nga pala, Dean Bobet Turion, kung wala pa tayong kopya actually yung formal na promulgation. Makikita sana natin doon sa pinaka babae yung desisyon, ano? Pero kung titingnan natin yung mga batas na maaring nilabag nila, kaya sila nahatulan ng guilty sa makatuwid, sila po ay matatawag na nating criminally convicted. Ayan. Yan po ang tama riyan, ano? Sa makatuwid, kapag ka sila po ay, dahil natulan sila, mabibilanggo sila, kung sila ay magtatago, sila po ay pwede nang tawaging fugitive. Ayan, sila yan. Ngayon, sir, doon sa kaso ni Pastor Kibuloy, na hindi pa nababasahan man lang ng sakdal. Hindi pa nga umuusad yung kaso eh. Kasi pag babasahan ng sakdal. Yan. Ito ay may desisyon na ang korte. Ang desisyon ng korte, kung hindi tayo nagkakamali, maglalaro sa pagitan ng 4 hanggang 8 taong pagkabilanggo. Nako, matindi ang parusa po riyan. Kapag doon sa maximum sila nilagay, 8 taon. Pag sa minimum, 4 na taon. Ngayon, yan po ay kanilang haharapin. Ang tanong dito, 3 eh. Sige, sir. 3. Number 1. Dahil sa pangyayaring ito, ang tanong, kailan tatanggalin ng Kongreso si Franz Castro? Yon. Dahil na siya, convict na siya.
Mm. Kriminal na siya sa mata ng batas, no? Kasi ang Congressman Arnulfo Teves na nasasakdal at hindi pa nababasahan ng sakdal, no? Inireklamo ng pagpatay ay hindi pa ho nababasahan ng sakdal, kaagad-agad tinanggal ng Kongreso. Ito si Castro, sinakdal, anong tawag ito, dininig ang kaso at sinabi ng kagalang-galang na hukuman, siya po ay isang kriminal. Yan. Hindi po tayo nagre-red tagging, ha? Ang korte po ang nagsabi niyan. Oo, korte yan. Maliwanag. Korte po yan. Korte. Nire-report lang natin yung sinabi ng korte. Okay? So sa madaling salita, sir. Madugtungan ko lang sa madaling salita, malalaman natin kung double standard etong si Tamba at kampon ni Tamba. Pero wag mag-alala, Kusoli. Kasi pagka naman natatanggal yung congressman, kaagad-agad pinapasukan ni Speaker Romualdez at siya ang tumatayong caretaker. Okay. Siya yung undesignated survivor din. Siya ang designated survivor nung party, nung party list o nung congressional district. Kasi may mga ano yan, may mga nakalaang pondo para dyan eh. Siya mga nasiwa noon. Kaya huwag mag-alala. Basta nasa mabuting kamay ni Romualdez pagka may natanggal na congressman. Parang sa aking pagkakaalam, siya nga ang naging designated survivor o nangangasiwa ng naiwan at ni Kong Teves. Hindi lang ni Teves, pati ni Congressman Barsaga, yung namatay sa Cavite. Yung may isa pa, bali 4 na congressional district na yan. Nakalap niya ngayon, siyang caretaker. So ibig sabihin may budget ang bawat distrito na yan. Sa kanya rin dadaan. Dadaan sa kanya speaker, dadaan din sa kanya bilang tagapangasiwa. Hindi lang sa kanya dadaan. Dadaan muna yan, Kusoli, sa kanyang may bahay. Ayun. Sa kanyang asawa. Sapagkat ang asawa niya, ang tesorero, ang chairman ng Committee on Accounts ng Kongreso. Ba talagang always in good hands. Walang kawala. Walang kawala. Kahit saan mo tingnan, walang kawala. Magaling. So sige, tuloy po natin yung sinasabi ninyong pangalawa. Pangalawang tanong, ganito, doon sa isa pagtanggal sa Kongreso. Pangalawa, kasi convicted na yan, di dapat hulihin yan. Nakahanda na ba yung ilang batalyon, General Marbil? Yan. Para hulihin itong convicted criminal. Kasi 2 batalyon pinadala sa Kingdom of Jesus Christ Properties para hulihin yung sinasakdal, di ba? Ito convicted na eh. Pareho ba ang aksyon na gagawin ng PNP? Kung sakaling kung sakaling tumago. Kung sakaling isi-serve na yun eh. Pangatlo. So, sa pag-serve pa lang, dapat ganun na. Kasi convicted na huli na yan eh. Dahil nakapansamantala lang sila roon, nakapiyansa sila nung nakaraan eh. Pangatlo, kung sakaling magtago, si Castro at saka ito si Ocampo, maglalaan din ba si Presidente Marcos at saka si Secretary Abalos ng 10 million para sa kanilang, kasi mas mabigat ang kaso nito. Kidnapping, abuse of minors, at saka pagsalaula sa ating mga katatubo, So, malalaman natin ngayon kung ganun din ba ang aksyon na gagawin nila. Kung double standard sila, no? Oo. So, yun ang mga tanong. Itong binabato nila kay Pastor Kibuloy tungkol dito sa mga bata, no? Ito pala ay ngayon
bumalik sa kanila. Parang nagbumirang ito sa pagmumukha ni Castro at ni Ocampo, no? At Yan ang binibintang. Yung kaibigan nila, si Ontiveros. Yan ang tututukin ko. Oo. Eto kayang si Ontiveros meron pang hiyang ihaharap. Kasi hindi pwede siyang... Meron din kasi si Ontiveros ng ganyan. Meron din. Naalala mo nung itinago niya yung mga bata na sangkot doon sa Caloocan, yung pinatay, sabi ng mga pulis. Naisampa na to sa korte? Oo, nakasampa na yan. Aba ha. Oo, nakapiyansa rin siya. Bakit siyang napunta sa committee na yun? Ewan ko, hindi naman kasi ako senador at congressman, hindi ko alam kung paano nila ginagawa. Medyo yun Oo, medyo hindi maganda yun kasi yung kanyang komite patungkol sa kababaihan at kabataan. Tapos siya pala may di umanong kasong ganyan. Oo. Kasi nga, itinago nila noon Kinidnap nila yung mga sinasabi lang witness kuno nung may hearing, di ba? May mahilig pala sa bata itong mga to. Ha? Parang mahilig sila sa bata. Walangan, ikaw lang ang mahilig sa bata. Umalik tuloy sa akin. Ayun. Anyway, mabalik. Mabalik tayo kay. Hindi. Pero ito. Pag-almusal, wag mong kalimutan bumili ng tosino na bata ang buboy. Kasi malambot yan. Di ba? Sariwa. Sariwa yan. Berta. Pero ito sabi nila, hindi agad pwedeng huliin at di umano ito si Franz Castro kasi may immunity dahil... Walang immunity yan. Ha? Walang immunity. Walang immunity. Presidente lang may immunity. Walang immunity yan. Kaya nga siya nagpiyansa Kasi kung may immunity yan, hindi siya magpapiyansa. So magkakaalaman ngayon sa madaling salita, sa linya ng inyong mga sinasabi, talagang dapat madampot tong mga ito dahil yan ang desisyon ng korte, dahil may kulong yan, malalaman natin kung double standard itong si Marcos, si Abalos, si Ontiveros, si Tamba, kung anong sasabihin nila o anong aksyong gagawin dito kay Ocampo at saka dito kay Castro. Although, ito, in fairness naman, no? Kasi tayo fair sa pagbabalita meron pa siyang karapatan na humakyat sa kataas-asang hukuman para mag-appeal, no? Meron pa siyang legal remedy. Ngayon, ang tanong lang dyan, whether she will be incarcerated pending yung kanyang appeal, kung mag-a-appeal siya. Di ba? Baka sabihin naman uy, kayong dalawa, Coach Oli tsaka Jay, hindi naman kayo fair, hindi nyo binanggit yung karapatan niyang mag-appeal. No? Yun binabanggit din natin. Pero pwede nang tawaging kriminal. Kahit mag-a-appeal. Kasi very conscious. Court, anong tawag niyan? Criminally convicted by the court. Diba? Court of law. Ngayon, Sir Jay, puntahan naman natin yung kabilang side. Ito'y aking sumayad lang sa aking utak at tingnan nyo po kung mali po itong sumayad sa aking utak. Kasi medyo alam naman natin na tumatahol ito sila Castro. Parang nagiging, ito ang parang isa sa mga nagiging speaker ni speaker. Parang ito ang tumatahol sa nangyayari ngayon. Pero ngayon yan yung mga nag-iingay na naku, madami tayong babanggitin. Sabi ko nga, developing story, may demanda pang ulit na ang nag-uutos di umano ay si Tamba. Meron pa itong si Trillanes. So sila yung grupo na yan ng mga taga-tahol. Di umano ng speaker. So sila yung speaker ni speaker. Bakit napaisip ako,
Kung Oo. ito, ang taga-tahol, bakit hindi na proteksyonan? Bakit siya ngayon guilty? Hindi kaya ito again, baka para lang may masabi na sila ay pata sa SONA. Oo, hindi nila hawak talaga yung korte. Ako naniniwala talaga independent pa rin hanggang ngayon yung judiciary as a whole, no? Maaring may ilang mga sip-sip na huwes katulad nung doon sa bandang sama banda yun, Muntinlupa ba yun, Las Piñas, no? Pero wag na natin pag-usapan yun. Pero as a general perspective ko, as a whole, malakas pa rin ang tiwala ko at ang paggalang ko sa Hurdikarura, sa justice system, no? Independent pa rin. Independent pa rin. Sana wag magbago yung pananaw kong yun. Sa bagay, kumbagat naman sa bawat grupo, may iba-iba talaga eh. Halimbawa, hindi naman lahat ng pulis ay executive. Hindi naman lahat sa executive gago. No? Kapareho niyan mga scientists natin sa Pag-asa, sa PBOX, mga geologists natin. I don't think they are involved in any shenanigans. Mataas ang respeto natin dyan. Pero yung mga DSWD, yung mga ganyan, DPWH, medyo question mark talaga. Kasi nagpagamit sila eh. Nagpagamit, lalo na sa National Telecommunications Commission. Oo. So hindi natin pwedeng mailahat. No? Pero hindi natin pwedeng lahat. No? So, yun nga, sinasabi ni Sir J dito, sa kabuuan, magtiwala po tayo sa ating hustisya at ito naman ay mas marami pa rin yung mga matitino.